isang matipunong tila na naghoy sa kawalan na nakagapos sa gitna ng kagubatan. Ang mandirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Siya ay si Florante, ang tinitingala sa Albania at ngayon nagdurusa sa kahirapan. Panginoon ko! Bakit? Bakit mo itong hinayaang nangyari? Siya si Florante, isang anak ni Duque Briseo ng Albania at ni Prinsesa Floresca ng Crotona. Bakit mo hinayaan? Pagtaksilan ni Adolfo si Haring Letseo at pinatay ang aking ama. Hukay pait ng aking buhay. Sa aking tilang walang nagmamahal. Siguro, ito na ang aking katapusan. Nang hindi inaasahang sandali, may isang Moro na naglalakad sa kagubatan nang biglang marinig ang isang tinig. Oh, kapalaran! Ang iyong pagtataksil ay labis. Kinuha mo ang aking mahal. Kinuha mo si Florida! Laura! Albania ang aking sinilangan. Ako'y sa inyo nagpapaalam. Habang si Florante ay walang tigil sa paghihirakit, may isang gererong nagngangalang Aladdin, isang Morong wari na liligaw ng landas. Siya ay kabiguan rin sa pag-ibig, ang kanyang pasangib na inagaw sa kanyang ama na si Sultan Ali Adab. Okay lang, naghihirap ito sa akin. Nasa pag-ibig ko inagaw ng malapit sa akin. Ako ngayon nandito sa kagubatan, pinagtaksilan ng ama ko makasarili. Sa palagitnaan ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig. Tinig sa mga iyak ni Florante bago siya'y mawala ng malay. Ito niya'y sinundan at pinakinggan. Ang tinig ay kanyang pinuntahan. Tinig na may kasamang kalungkutan. Siya'y tila naawa sa kalagayang kanya ring naranasan. Napatay ni Aladdin ang leon at tigre. Pagkatapos ay tinulungan niya ang lalaking nakagapos. Sino ka? Ano yung ginagawa rito? Huwag kang matakot, ligtas ka na sa pang-anib. Hindi mo baga napapansin tayo magkaaway? Isa kang Moro! Oo, isa na akong Moron na kaaway ng inyong lahi. Subalit ngunit sa pagkakataong ito'y tao rin, ako na'y may puso at damdamin. Kung gayon, salamat. Pari bang malaman kung bakit ka naparito? Halika't ipaintulot mo sa akin na ibahagi ang aking bahay. Ako si Florante, anak na Duque Briseo ng Albania at Prinsesa Floresca ng Crotona. Isang buwitre! Tulong! Tulong! Ito ay para sa iyo. Salamat, Nanalipo, na iligtas mo kami sa isang buwitre. Walang anuman. Pinsan din ko po si Florante at dapat ko siyang protektahan. Ilang taon na ang lumipas.
bakit kinakailangan sa'yo umalis? Dahil mas maganda ang matuturo doon sa Atenas. Kung siya hindi mag-aaral, anong mangyayari sa kanyang kinabukasan? Sino na ang mangalagad sa kanya? Sino na ang mag-aalaga ng aking anak? Huwag kang nangamba, pangalagaan siya ng mga guro doon. Florante, maligayang pagdating. Ako si Adenor, ang magiging guro mo. Salamat sa mainit na pagtanggap at tumulong. Huwag ka mag-alala, Florante. Magiging kaysay-say rin ka dito sa Atenas. Noong wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. At itong si Adolfo, labis ang puot ng kanyang kalooban. Doon na nagalit si Adolfo kay Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang kanyang mga estudyante. Si Florante at Adolfo ang unang magsasadula. Paalam na po, aking guro. Florante, lagi mong tandaan na kailangan mong pag-ingat si Adolfo. Salamat po, aking guro. Hindi ko po yan makakalimutan. Paalam, ingat ka lang. Minandro, marapat lamang na samahan si Florante patungong Albania. Lubos na pasasalamat sa inyo, aming guro. Anak, huwag ka magwala ng pag-asa. Sadhana, hindi basta-basta. Nandito kami magsusuporta. Pagkatapos, nakatanggap si Duque Briseo ng isang liham mula kay Haring Linceo. Ito ay nagsasaan sa pagsakop ng presya sa Crotona. Mahal na hari, ito po ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, ikaw ang papalit sa aking trono. Mahal na hari, maaari pong malaman ang pangalan ay pinagkaloob sa binibini ngayon. Siya ay aking anak, si Laura. Maiwan mo na kita. Mag-uusap lang kami ng iyong ama. Mga naumaga sa iyo, binibini. Kanina pa kita napapansin dito. Magandang umaga din sa inyo, Florante. Lagi kang ikinukwento sa aking ama.
Naway na makaroon pa kung sapat na panahon para makilala ka. Gayon din sa'yo. Ngunit ilang araw na lang ay aalis ka na. Oo nga. Halika na't simulan na ang piging. At si Florante pakikipaglaban, laban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Laura, Mag-ingat ka sa digmaan, Florante. pangako, babalik ako at babalikan kita. Hihintayin kita. Tanging ikaw lamang ang aking mahal. Nagsimula na ang digmaan. Digmaan ng dalawang kaharian. Ipinaglalaban ni Florante ang krutonang sinakop ng Presya. Dahil sa kagalingan nitong si Florante, nabawi niya ang krutona na dati ay hawak ni General Osmalik, na ngayon ay nasa kamay na ng tunay na hari. Mga kasama, nanalo na tayo! Mabuhay! Mabuhay! Si Florante ay laging nanalo sa digmaan na tila wala siyang kabiguan. Sa isang araw ng kaniyang pakikipagdigma, umuwi siya sa Albania ng nag-iisa. Nang makapasok ito sa kaharian, ay pinaligiran siya ng mga kawal ni Adolfo ang sumakop sa kaharian. Iyon nangyari sa akin nung sandali ako'y malasing. Ngayon, hindi ko na alam ang aking gagawin. Hayaan ko na lang ang dadhanay lumapit sa akin. Yung mga kwento ay hindi nagiba sa akin. Masakit man sabihan, ngunit sarili kong ama ay naging pasakit sa akin. Amang nag-alaga at kumaliwa sa akin. Ang kapalit nito ay kamatayan, ugutan ang ulo! Alis!
Ba't ka napadpad dito, Laura? Simula na wala ka, naging magulo ng bayan. Pinaslang ng aking amang hari at maging iyong ama. Kumusta ka na? Iniligtas ko si Laura kay Adolfo at dinala ko siya dito. Ama mo ay tinakasan ko at hindi ako nasundan. Pumunta ako dito sa kagubatan upang hanapin ka at ika'y balikan. Ngunit may nakita akong isang taong nangangailangan ng tulong. Itong si Laura ay pinagtatangkaan ng isang lalaking Adolfong nangangalan. Kami nag-uusap at nagkwentuhan habang naglalakad sa kagubatan. Kayong dalawa ay nakakita sa amin. Napakabait naman ng tadhana sa atin. Opo. Sa himpawid ng gabi't liwanag ng araw, iniibig kita. Sa ligaya at sa hirap ng daan, sa paghatid lungkot na tuwa't galak. Kasama kita sa bawat paghamak, sa puso't diwa, sa mga sandali na isaya't lungkot. Tayong dalawa ay magkasama, magpahanggang wakas.